Yarme. We'd like to acknowledge the presence Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso and Vice Mayor Chi Atienza. Together with Congressman Amado S. Bagatsi and Director Crystal Bagatsi. Upang magbigay ng kanyang pagbati, ating tinatawagan ang nagtatag at Chairman Emeritus ng Kabalikat ng Bayan sa Kaunlaran o Kabaha, ang kagalang-galang Amado S. Bagatsi. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon sa inyo lahat. Para kayo inaantok eh. Una-una, batiin po muna natin ang kaisa-isang tunay na ama ng lungsod ng Maynila. Walang iba kundi ang ating pong nagtititakanan, tunay na pinibigyan ng direksyon ng ating lungsod. Tunay na nagpapatama ng pagmamahal, kalinga, sa kaya nakakita ng mayor na 5 araw o mag-iisang linggo, libre yung sasakyan. Libre yung pamasahe. Pinamahan tayo ng krisis. Naisip na ng ating mayor yan. Yan ang sinasabing isang tunay na nagmamahal na ama. Hindi lamang ama, nagmamahal, nagmamalasakit ama. Hindi pa nangyayari, nakahanda na siya. Makakala nyo, happy na kayo sa lubong pamasahe. Pati yung mga bakery, sino ba may bakery dito? Sinasubsidize ni Orbe. O na-plano niya i-subsidize ang konting panadilya para huwag magtaas ng presyo. Yan po ang mayor natin sa lungsod ng Maynila. Among others, palakpakan po natin. Proud tayo kasi ang aking ama ng lungsod ng Maynila. Kasama rin ngayong hapon ang anak ng kaibigan ko na Vice Mayor po natin, si Vice Mayor Chi Atienza. Siyempre po ang ating mga konsihal na pinili ng ating distrito. Unang-una na, pinakamagaling. Konsihal Mon Palco. Si Kuya Bobby. Bobby pala. Bobby Espiritu. Ito si Tolmac Ignacio. Siyempre, number 1 natin, si Che Borromeo. At si JB Hison. Ay, hindi ka pa si JB, si TJ ka. Nagtataya ka na naman, kakampal eh. At siyempre, ang aking magandang anak na si Crystal Bagatsi.
At sa ating mga volunteers, na mga daycare workers, daycare center. Ewan ko na dyan pa si Miss Avalos. Nandiyan pa ba? Oo nga, nakaupo na. Bakit siya nakaupo? 31 years na po ang ating Kabaka Daycare Center. Ito na po siya ang kauna-unahan. Naging volunteer natin na social worker, si Miss Avalos. Sa pagmamahal sa daycare, hindi na nakuha mag-asawa. Kaya ngayon, hindi na siya miss na siya. Kapag-iwanan na ng panahon at lahat ng ating mga daycare workers. At sa lahat sa inyo, mga magulang at sa mga anak ninyong graduate ulit, bilang po founder ng ating samahan, tutuwa po kami na umabot tayo ng 31 taon na. Sa kabila ng lahat na ng problema inabot natin, pero nandiyan pa po ang ating samahan. At sa samantalay ng pagkakataon, yung po clinic ng Kabaka, upon the instruction also, is Honor the Mayor, bukas, officially, will open. Okay? Palakpak kayo na palakpak dyan. Kasi, bakit ko sinasabi palakpak kayo na palakpak? Nung hindi pa uso ang magbigay ng libreng diagnostic laboratory gamot, nandiyan po tayo ang Kabaka. 15 taon po natin ginagawa yan. Wala pa pong PhilHealth nung araw. Pero siguro dahil sa atin, napapahiya ang PhilHealth, ngayon, lahat na po ngayon, libre din sa PhilHealth. So, yung mga seniors na talagang meron naman talaga sa PhilHealth yan, saka yung mga indigent, saka yung working, doon po, accredited po ang ating klinika ng PhilHealth. Meron po tayong yakap, meron tayong gamot. Ngayon, kung kayo ay kasapi sa Kabaka, pag naubos na ang entitlement ninyo, yung mga gamot, nakakuha na kayo ng painkiller sa loob ng isang taon, ano na po pa lang. Sa ilalim ng programa ng PhilHealth, sakot nila ang unang 20,000. Pag lumagpas ka doon, yan ka na. Ibig sabihin, bayad ka na. Pero, tayo po sa Kabaka, dahil tayo ay isang non-profit, non-stop, hindi natin hinahagat ang kita, ang ating pinangunahan kayang pangalagaan at kalusugan ng mga nakadistrito at pamilya Kabaka. Pag dumating yung oras na yun, meron pa kayong malaking discount sa ating klinika. So, pag naka-register kayo doon, protektado kayo, miski maubos na ang inyong benefits sa PhilHealth. Hindi ko sinasabing libre. Kasi, wala naman libre na ngayon. May konting bayan. Pero hindi katulad ng babayaran niyo sa anuman commercial na diagnostic laboratory at pharmacy. But you definitely have a big discount pagka naubos na ang entitlement ninyo sa PhilHealth. So, inaanunsi ko lang po yan dahil po sa programa po ng ating alkalde, malusog na Manileño, produktibo at masaya. So, sa ika-31 taon ng ating samahan sa daycare center, daycare lang naman yung 31 years old. Ang Kabaka Foundation po ay 41 years old na. 41. Ang tumatanda naman dito si Crystal. Pero tayo po sa Kabaka, bumabata po tayo. So sa inyong lahat, congratulations sa inyong mga chikiting gubat. At halinawa, maging masaya ang inyong graduation. At salamat kay Yorme. Nandito na kayo ngayon sa San Andres Complex. Dati, hinahabol pa namin kayo. 2, 3, hanggang 4 na session tayo doon sa ating headquarters. Ngayon, nasa San Andres Complex tayo. Salamat, Yorme. Salamat sa inyong pagmamahal sa aming samahan. At sa inyo lahat, isang mapagpala, magandang hapon, at congratulations ulit. Maraming salamat sa inyo.
Muli kagalang-galang Amado S. Bagansi. Ngayon naman para sa isang makabuluhan at nagbibigay inspirasyong mensahe, ating pakinggan ang punong lungsod ng Maynila. Kagalang-galang Francisco Isko Moreno Tomagoso. Thank you. Hi! Hello! Hello, alam ko mainit ang panahon. Pero, huwag kayo mag-alala, mga atabs. Mamaya, mag-swimming kayo doon sa mga swimming pool natin. 1-2 sawa. Eh, dami nagsiswimming ngayon ng mga bata sapagkat noong Marso, sinabihan ko si Director Pio. Sabi ko, yung swimming pool, ginagasusan natin. May gumamit o wala. Gagasusan ang pamamahala. Kaya sabi ko sa kanya, magsasanger. Kasi mga bata, nasa kalsada, may batya. Diba, ganun naman tayo sa kalsada. May pa-swimming pool sa kalsada. So sabi ko sa kanya, kako, open it to public. And I'm happy to report to you, yung mga bata, ako, naglalanos-lanos yung mga daliri sa kakababad sa swimming pool natin. 6 na swimming pool sa buong Manila, District 1, 2, at 3, 4, 5, 6. Kaya sa mga anak ninyo, sa mga apo nyo, o kayo mismo, halimbawa, pupunta kayo ng shoutout sa mga batang 80, mga dekada 80 dyan, o pupunta kayo sa Laguna, gagastos pa kayo, o dahil doon na kayo mag-birthday. Kasi pati birthday, pinagagamit mo ngayon, ang lahat ng swimming pool natin, wala kayong tosgas. Mananawa kayo. Kaya lang mga bata, pag magwiliwi, sa banyo ha, hindi sa swimming pool kasi baka maging kulay orange na yung ating swimming pool. But I'm very happy, nag-i-enjoy ang mga batang Manila. O mainit ba? Mainitan kayo? Partida pa yan, naka-aircon pa tayo. O pero mamaya, bawat isa sa inyo, o may regalo ang inyong pamahalang lungsod, may electric pan kayo. Pabigay nyo mamaya, mga ataws, pandagdag. O ikaw, beautiful, o kunin mo na. Kunin mo na doon sa ataws. Maabilidad yun. Malayo mararating na, talas ng mata. Ina-armor ka agad sa, ayun, huwag ka na yun. Ayan. Yung may ponytail. Anyway, good afternoon, ladies and gentlemen, to the proud parents of our graduates today. Una, natutuwa ako, excited ako sa mga kabaka kasi I, for one, is a witness ng serbisyo ng pangkalusugan ng kabaka. Nakita ko po yun. Ngayon naman natutuwa ako dahil bubuksan na muli. So may makakatulong ang siyudad ng Maynila sa pag-deliver ng mga programang pangkalusugan. So malugod ang pasasalamat at pagpati ko kay Congressman Amado Bagansi. Palakpakan naman natin siya. Ayan, maraming salamat sa iyo, Tomats, sa iyong bagamat wala ka sa pwesto, patuloy mo yung inaalala ang iyong mga kadistrito, iyong pinaglingkuran ng matagal na panahon. Ganon din sa ating Congresswoman Crystal Bagansi, na busy ang ating Congresswoman. Siya na po ang direktor ng ating turismo sa Maynila. Ang ating minamahal na si Amanda. Pero mas kilala siyang Crystal Bagansi. Palakpakan natin. Lumalago ang turismo. On the way nga kami dito, ang pinag-uusapan namin, yung mga senior citizen na bagong hire na tourist guide sa Intramuros. Sa pakikipagtulungan ng dalawang gobyerno, national government through IA and city government through Crystal Bagansi. Now, andito ang ating pinakamaganda
distrito nyo rin. Bakit ang mga babae sa 5th District magaganda? Pero yun yung Vice Mayor nyo, pinakamagandang Vice Mayor sa buong Pilipinas. Vice Mayor Chi Atienza. Parang katulad ng mga nanay dito, may asin pa. At ang ating mga kusyal na nito ngayon mga kailimaya po yung ating mga kusyal. Sa aking mga nanay at tatay na nandito na excited, one, dudugtungan ko lang yung good news sa inyo, Ridomans. Maraming salamat sa inyo, ibinalik niyo ulit ako na alkalde. Yung pinagawa natin na bagong ospital ng Maynila, may isang partikular na departamento doon na pinagawa natin yung una pa lang na termino natin. Ngunit kung nawala ko, hindi ito ginamit. Binili po natin yung mga makina na yun. Napakamahal. Talagang hindi nyo maisip na kaya palang bilhin yun ng lokal na pamahalaan. Ngunit hindi nagamit. Noong tayo pinakabalik ng July, pina-operate po natin muli. At doon, nagkaroon ng pagkakataon for the first time in history ng Pilipinas, the only local government unit, ito po ay aktual sa buong Pilipinas na may cat lab. At yung cat lab na yun, ang ginagawa po nun, taas ang kamay ng maraming minahal dito. Konti lang minahal nyo. So, ibig sabihin, sa sobrang daming minahal, nagkasakit ka sa puso. Kasi puro hinagpis ang inabot po sa dati mong minahal. Buti na lang, sabi nga. Kasi ngayon, nasa ayos na kayo ng pamilya nyo. But, kidding aside, yung cat lab, kaya niya mag-angiogram. Ang angiogram procedure, siguro naririnig-rinig niyo yun, sa pribadong ospital. Pinakamura, angiogram pa lang, sinisilik pa lang yung mga ugat mo sa puso. Kung barado o hindi, aabutin ka na ng 80,000. Minimum. Pag sa private, may kalalagyan ka pa. Ngunit, dahil sa pinigay niyo sa akin pagkakataon, muli natin nabuhay at ngayon gumagana na. Ilang dosena na ang na-angiogram natin simula noong July 1 at walang binayaran ang mga taga-lungsod ng Maynila. Zero billing. Pagkatapos ng angiogram, ito yung pinakamalupit. Kasi hindi ko alam kung sino sa inyo mga kailangan. Hindi natin masasabi. Barado puso mo, ugat. Kailangan kang i-angioplasty. Magkano angioplasty sa heart center? 900,000, 700,000. Sa private, 2 milyon, 1.5. Mga nanay ko, mga tatay ko, na nandito ngayon, nais kong ipapatid sa inyo, noong nakaraang linggo, sa kasagsagan ng krisis, ang inyong ospital ng Maynila at ang syudad ng Maynila ay successfully conducted the first 2 patient of angioplasty. And they are successful. Yung angioplasty po ay may inilalagay na barbula o goma o bakal sa mga ugat na barado sa puso ng tao o sa ugat papunta sa puso. At ang isang operasyon nito umabot ng 900,000 ang bawat isang pasyente. At malugod ko pong ipaalam sa inyo, walang binayaran yung 2 pasyente na yon sa ospital ng Maynila. Maaaring hindi nyo kailanganin, good for you. You're healthy. Pero if umabot sa sitwasyon ng inyong nanay
inyong tatay, mga lolo't lola natin, o kayo man, at least, meron kayong option. Tatlo na ang option nyo. Dati, dalawa lang. Private hospital, at maganda kayo ng milyon-milyon, or heart center. Maganda rin din ng dang-dang libo. Ngunit, kayo meron na isang option. Ang ospital ng Maynila, walang tosgas para sa inyo. Kahit tayo'y gipit, nagsubi ako noong July pa lang, worth 25 million pesos. Walang gagawin yon, kundi bumili lang ng goma. Bumili lang ng mas kilala sa scientific word, stent, para sa ating possible na pasyente. Yan ang bagong inobasyon ng ating bagong ospital ng Maynila. Tapos, sa 16, yung tulong sa atin ng Malacanang ay i-implement na sa lungsod ng Maynila para sa ating mga manggagawa. So tuloy-tuloy lamang po tayo. Nasabi na ni Amado kanina sa maliit nating kaparaanan kung paano maibsan or tutusin the socio-economic impact nitong krisis na ito sa buhay ng pamilyang Manileño. Hindi po tayo titigil. Maghahanap at maghanap tayo ng paraan. Makakaraos din tayo. Malalagpasan natin ito. Nakalagpas nga tayo ng pandemya. Totoo ba ng pandemya walang nagutom sa Maynila? Mas matindi yun. Kasi wala ka ng chicha, delikado pa ang kalusugan mo. Dito, wala ka lang machicha, pero panatag ka, walang threat sa kalusugan ng tao. Kaya, mas magaang ito. Mahirap, pero mas magaang ito. Mas madaling iraos, mas madaling itawid. Kaya po, pumanatag kayo. Ang inyong pamahalang lungsod ay gagawa ng mga kaparaanan kung saan maramdaman ninyo na may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Now, another good news, pero hindi naabutan ng mga anak ninyo. As you all know, we've launched Your Milk. Ito'y gatas to address stunting in the city of Manila and sa data ng DOH sa buong bansa. And we put this kind of program kung saan para sa mga daycare natin magkaroon ng gatas 3 days a week, fresh milk. And this, Your Milk, na pinuprovide natin sa mga anak ninyo at apo ninyo, is now going to be, sino ba sa inyo mag-grade 1 na? Kinder, next year, Kinder. Ayan. O kayo, tatamaan nyo na to kasi nagsimula tayo sa daycare na pinatatakbo ng MDSW. 21,000 in 90 days uminom ng gatas. Now, by June, lalawin nga yung programang Your Milk. Hindi na to sa daycare, papasok na tayo sa main school. Kinder and grade 1. May gatas ang mga bata sa lungsod ng Maynila. From 21,000 to 62,000 students of the city of Manila will be served by ng Your Milk to address stunting or nutrition ng ating mga bata sa lungsod ng Maynila. So, malamang ay makikinabang dyan yung anak nyo sa darating na pasukan. Pero another good news para sa Kabaka Daycare Center. Next school year, kasama na kayo sa Your Milk, ang Kabaka Daycare Center. So kung meron kayo isang anak, o susunod, doon man lang, makatipid kayo ng gastusin para sa nutrisyon ng inyong anak. May gatas sa bata, may gatas sa matanda. Malapit na ulit yung insure. Naghahanap na ako pera. Sino ba dito yung mga lolo't lola ko? Tasang mga senior citizen. Tasang I love you.
O ayan, pasensya na kayo mga nanay ha. Tatanda din kayo. Darating din kayo dyan. Priority ko yung mga yan. Kaya lang ngayon, dadagdagan na natin yung ating mga chikiting. At gusto ko, manusog. Matibay ang buto. Masigla. Yung inyong mga anak at mga apo. So sa inyo lahat, mga nanay, palakpakan nyo naman ang sarili ninyo. Mga tatay, palakpakan naman ninyo yung mga tatay. Mga bata, taas ang kamay. Mga bata, taas ang kamay. Sabihin nyo, sabay-sabay ha. Sabihin nyo kay Lolo Yorme. May sasabihin si Lolo Yorme. Susundan ninyo ako ha. Tingnan natin. Hi! Hello! Ayan, nakikinig. Ito sasabihin ko. Mami! Mahina. Lakasan natin. Mami? Daddy? Mama? Papa? I love you. O, kiss mo yung mami at daddy ninyo. Ayan. Kasi kahit na mahirap ang buhay mga bata, someday maintindihan nyo ito sinasabi ko. Kahit na mahirap ang buhay, iniraraos kayo ng inyong mga magulang sa inyong pag-aaral. Kaya dapat, mga bata, mag-aaral ba kayo ng mabuti? Pag nag-aaral kayong mabuti, si Yorme, hindi na matutulog. Maghahanap ako ng resources. Maayos lang ang mga eskwelahan natin. Magkaroon lang kayo ng magandang kinabukasan tungo sa Diyos. Pipilitin kong maging bahagi ng pangarap ng inyong nanay, ng inyong tatay, na mairaos ang inyong pag-aaral. And the good thing about, kung meron ng buti, ang pamahalang lungsod ngayon, nakapokus lang ako sa simpleng 3 letra. M, B, N. Ito lang. Minimum basic needs. Ano yan? Housing, education, healthcare, and jobs. Yun lang. Doon tayo mamumuhunan. Doon man lang, hindi ko man kayo mapayaman, dahil hindi ako Lotto outlet. Pero, yung pamahalaan, the goal of the city government is pataasin ang antas ng pamumuhay ng tao sa lungsod ng Maynila. Yan ang commitment ko sa inyo, mga nanay, mga tatay, mga lolo at lola. I will do my best in our own little way as city government to continue to invest sa ating mga batang Maynila. So that whatever frustrations that we have o frustrations that we have na naranasan natin sa pamahalaan, huwag na nilang danasin pagdating ng araw. Sila man makakita ng maayos na gobyerno kumakalinga sa kanila pagdating ng takdang oras na nasa hustong tulang na sila. So muli, to the proud parents, family, congratulations to each and every one of you. Isa na lang ang request ko, malakas na palakpak. Yung mga volunteer natin sa Kabaka, palakpakan natin sila. Tayo naman kayo. O sabay-sabay. Thank you. Isa pang malutong na, thank you. Thank you for your service, your initiative, and dedication to help the city government to do such noble activities and programs for our community. Thank you. So mag-iingat kayo, mga lola mo. Inom kayo maraming tubig ha. Sa Maynila, pahabaan na ng buhay ang mga matatanda.
may cake, may allowance, may gatas. O tapos, yung ating health center, pinalalakas ko yung mga basic maintenance. Para lang gano'n maging malusog kayo. Mag-iingat kayo sa mga batang Maynila, sa inyong lahat, ngayong hapon na ito. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Makakarapos tayo. Makakatawid tayo. At pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po ating palakpakan, Mayor Isko Moreno Domagoso.